Number one story po natin ngayong gabi, ang pagpanaw ng asawa ni Ted Filon. Naharap naman ngayon sa kasong obstruction of justice ang mga kasambahay at ang driver ni Ted. Nilinis kasi agad nila ang lugar kung saan natagpo ang duguan ang asawa ng broadcaster. Nag-negatibo naman sa paraffin test si Filon pero mismong mga pulis na nagsabi na hindi pa rin ito batayan para sabihing wala siyang kinalaman sa kaso. Andrea Bautista has the details for story number 1. Ito na, ito na, ito na, ito na. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang bitbitin ng Quezon City Police ang tatlong kasambahay ng ABS-CBN News anchor na si Ted Filon. Unang dinampot ng mga pulis ang mayordoma na si Carlota Morbos at ang houseboy na si Pacifico Afable. Pero maya-maya lang, sumunod na rin isakay sa police vehicle ang isa pang kasambahay na si Wilfreda Bolicet. Lahat sila posible raw sampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa agad na paglilinis sa crime scene kung saan natagpuan ang dugo ang katawan ng asawa ni Filon na si Trinidad. If you alter the crime scene, especially yung mga material, pieces of evidence, tinanggal mo dyan, even if you say na di ko alam yan. Si Ted Filon naman nag-negatibo sa paraffin test. Pero sabi ng pulisya, hindi raw ibig sabihin na lusot na ito sa kaso. Yung sa paraffin test, so far, we have received the report na negative yung paraffin test kay Ted Filon. Pero gusto namin itong bigyan ng diin na hindi ibig sabihin na kapag negative ang ito ay conclusive. Kanina muling nagsagawa ng investigasyon ng QCPD sa bahay ni Filon sa Tierra Pura sa Tandang Sora. Isang marka ang nakita nila sa pader ng banyo kung saan pinaniniwala ang tumama ang bala ng Walter Caliber 380 na nakita malapit sa katawan ni Trinidad. Dahil 23 inches mula sa sahig ng banyo ang marka ng bala, tatlong senaryo raw ang posibleng nangyari. Una, maaari na downward slanting ang pagkakahawak ng baril ng biktima, kaya hindi head level, naglanding ang bala. Pangalawa, kung diretso ang pagkakahawak sa baril, maaaring yumuko raw ang biktima. Pangatlo, posible raw na ibang tao ang may hawak ng baril at nakaturo ito pababa ng iputok sa biktima. Nangitim din daw ang dulo ng baril, ibig sabihin na sunog ito dahil sa pagkakaputok. Sunog rin daw ang ilang hibla ng buhok ng biktima na indikasyon na malapit ito sa baril ng tamaan ng bala. Question din kung bakit walang nakarinig sa putok na mangyari ang insidente. That is the comfort room. At the back of the house of Ted Filon is a swimming pool. The sound of a 380 is very, very small. Pinag-aaralan naman ng mga otoridad ang pagkakasalungat ng salaysay ni Filon at kasambahay nitong si Carlota sa pagkakabagsak ng katawan ni Trinidad na matagpuan ito sa banyo. Ayon kay Filon, nakabulagta daw sa sahig ang kanyang misis nang makita niya. Pero nang i-reenact ng katulong ang kanyang nakita, nakadikit ang likod nito sa pader ng banyo. Now, there is a pool of blood here according to the one who cleaned. The gun was found here, in this area. The shell was found here, including the slug. Pasado alas 8 ngayong gabi, pumanaw na ang asawa ni Ted Filon. Inutos naman ni Justice Secretary Gonzales na pumasok ng NBI sa investigasyon at ilagay sa watchlist ng Bureau of Immigration si Filon habang iniimbestigahan pa ang kaso. Andrea Bautista, The Evening News.